Ako si Maria at ito ang aking kwento. Gabi na at dahil walang kasama sa Jasmine sa kanila, bukas pang dating ni Fernan, di na to pinauwi ni Lance. Kinabukasan maagang nagising ang dalawa at umalis para pumunta ng bayan. Jasmine, iha, ikaw ba yan? Nanlaki ang mata ni Jasmine na marinig ang boses ng matanda. Ikaw nga, Jasmine. Akala ko ba hindi ka pa babalik? Ang sabi sa akin ni, pasensya na po Lola pero nagkakamali kayo? Sagot ni Jasmine. Malalaki ang hakbang at nagmamadali, iniwan ito ang matanda nang hindi ito nililingon. Kumunot ang noon ni Lance nang sa kanyang paglingon, hindi niya nakita si Jasmine. Binitiwan ni Lance sa mga gulay na hawak, nagmamadaling bumalik to sa sasakyan. Nakainga to na maluwag na makita si Jasmine sa loob. Lance, umuwi na tayo. Sumama kasi ang pakiramdam ko eh. Dahilan ni Jasmine? Nag-alala naman si Lance na mapansin na mumutla ito. Sumakay ito ng sasakyan at pinaandar agad ito paalis ng lugar. Pagdating sa bahay, bumaba si Lance ng sasakyan upang alalayan si Jasmine na bumaba. Subalit nauna na to kaya naman hinawakan niya to sa braso para pigilan. You're shaking, Jasmine. Let me carry you. Hindi na to hahayaan pa ni Lance na tumutol. Binuhat niya si Jasmine at inakit sa kanyang silid. You don't have to check on me, Lance. I'm fine. Napagod ang siguro ako. Pigal ni Jasmine kay Lance para di na to mag-alala. Humalik to sa noon niya bago lumabas ng kwarto. Na makaalis si Lance saka bumangon si Jasmine sa kama tsaka nagpakawala ng malalim na hininga. Isang pagkakamali talagang pumunta siya sa bayan. Anong ginagawa ni Lola doon? Ang sabi ni Jet sa kanya, tumigil na to sa pagtitinda. Nakakakonsensya man dahil hindi niya to hinarap at kinausap pero wala naman siyang pagpipilian. Jasmine! Nagulat si Jasmine nang biglang bumukas ang pinto. Oh my God, I miss you, Jasmine. Mula sa pinto, humahangos na pumasok si Diane, ang anak ng Tito Dexter at Tita Clea niya, isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Jasmine. Yumakap si Diane kay Jasmine na agad nitong ginantihan ng yakap. Si Diane na pinakamalapit ni Jasmine na kaibigan. Matagal man sila bago magkita, di nagbabago ang pakikitungo nila sa isa't isa. They still treat each other the same as before. Di nagbago ang pagkakaibigan nila sa paglipas ng mga taon. I miss you too, Diane. Kamusta na kayo nila Tito at Tita? Bumitaw ng yakap sa Diane. Hinila niya ang kamay ni Jasmine. Mabuti pa sa bahay na lang tayo mag-usap. Sigurado, matutuwa si Mommy at Daddy dahil bumalik ka na. Samantala, nawala ang ngiti ni Diane na makababa sila ng hagdan at makita si Lance. Malapit din silang magkaibigan ni Lance sabalit nang malaman niya ang ginawa nito kay Jasmine na sira ang magandang tingin niya dito. Di po pwedeng umalis sa Jasmine dahil hindi maganda ang pakiramdam niya kanina. At sino ka para pagbawalan siya? Baka nakakalimutan mong Pinigil na Diane ang sarili. Bumuntong hininga to, pilit pinakalma ang sarili. Alam niya ang kondisyon ni Jasmine at wala siyang balak ipaalam sa kaibigan na naging asawa nito ang gagong to. Isasama ko siya sa bahay. Kung gusto mo, pwede ka naman sumama. Malakipit na kaibigan pa rin to sa kabila ng galit niya kay Lance. Wag lang siyang makikita si Sarina, ang deputang babae na yon, ubod ng sinungaling. Nagpalipat-lipat ang tingin sa Jasmine kina Lance at Diane. Kalmadong mukha ni Lance subalit si Diane parang handang makipagsakitan sa sama ng titig sa nobyo niya. Mukhang may pinagmumulan ng galit ito kay Lance. Di pumayag si Diane na maupo sa Jasmine sa tabi ni Lance. Hinila nito sa Jasmine para maupo sa tabi niya. Teka, hiwalay na kayo. Ba't magkasama kayong dalawa sa bahay ni Lance kanina? At kayo lang dalawa, ha? Umiti si Jasmine sa kaibigan. Nobyo ko si Lance. Muntik nang malaglag ang panga ni Diane sa kanyang narinig. Ano? Naitakip ni Jasmine ang kamay sa tenga ng lakas ng boses nito. Anak ng... Kahit wala kang maalala, siya pa rin ang natampal na lamang ni Diane ang noo. Ang pag-ibig nga naman ni Jasmine kay Lance, walang kamatayan. Ano bang nagustuhan mo sa lalaking yan? Lumaki tayo na magkakasama. Hindi ka ba nagsawa sa mukha ni Lance? Halos magbukas sara ng ilong ni Diane sa inis. Napakamot si Jasmine sa kilay. Di magawang sagutin si Diane. Di rin niya alam kung bakit. Nanatiling tahimik si Lance sa sentimiento ni Diane. Batid niya alam nito ang ginawa kay Jasmine kaya hindi ito masisisi ni Lance kung magalit to ng ganito. Malapit ang dalawa na para magkapatid.
Ito nga ang kaisa-isang taang naniniwala at kakampi ni Jasmine bukod kay Fernan sa tuwing nagsisinungaling si Serena. Kumpara sa kanya, mas nagtatanggol to kay Jasmine. Pagdating sa bahay nila Dayan, sumalubong agad ang ina nitong si Clea at masayang yumakap kay Jasmine. Di naman nakaligtas sa mata ni Jasmine ang di nito pagkibo kay Lance. Maging ang ginang mukhang masama ang loob sa nobya niya. Lumapit si Diana at bumulong sa mommy nito. Umawang ang labi ng ginang at sinabi, "May relasyon kayo?" Di alam ni Jasmine bakit ganito reaksyon ng mag-ina. Anong masama kung maging sila ni Lance? Bumuntong hininga si Clea at niyakag ang mga bagong dating. Wala pang Tito Dexter nyo dahil nasa bayan siya ngayon. Tumingin ang ginang kay Lance. Lance, alam na ba ito ni Jeremy at Ferlita? No, Tita Clea. Formal pero naroon ang paggalang na sagot ni Lance sa matanda. See, Mommy? Walang alam sila Tita Ferlita. Sigurado kung sasaktan lang uli. Dayan, your mouth. Sita ng ina na ikinatahimik nito. Bumaling to kay Jasmine. Feel at home, Iha. We miss you. Tiyak matutuwa ang Tito Dexter mo pag nakita kayo ni Lance. At ikaw naman, Lance. Ngumiti ito. Nagkaroon ng aliwalas ang aura. Naniniwala kung natuto ka na sa nangyari noon. Laging may pagkakataong bumawi at matuto sa pagkakamali. Sana'y maging masaya kayo matapos ng mga pagsubok na pagdaraanan at pinagdaanan na ninyong dalawa. Sige na, may lakad pa ako. Susunod pa ako sa asawa ko at maiwan ko na kayo kay Dana. Inawakan ni Lance ang kamay ni Jasmine. Habang buhay siyang babawi. Ang pagkakamaling nagawa niya noon hindi na mauulit pa. Pangako na yan. Tuwang-tuwa ang ama ni Diana si Dexter na makita sina Lance at Jasmine. Hindi to pumayag na umalis ang dalawa, kaya naman sa bahay ng mga to na nag-lunch sina Lance at Jasmine. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang dumating sina Marvin at Serena. Di maipinta ang mukha ni Dana na makita ang babaeng kinaiinisan. Maging ang ina nitong si Clea kapansin-pansin ang pagiging formal na ekspresyon. Di gusto na mag-ina si Serena noon pa man, mabigat na ang dugo na mag-ina dito. Masayang yumakap si Dexter kay Marvin. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng dalawa nang magkitang muli. Matagal-tagal din sila na hindi nagkita. Yumakap din si Marvin sa asawa nito na si Clea, maging sa anak na kay Dayan. Jasmine, I'm glad to see you here. Same here po, Ninang Marvin. Tugon ni Jasmine at gumante ng yakap sa ginang. Maging si Lance yumakap sa ina. Di pinansin o binati man lang ni Lance si Serena kaya naman nagtaka ang lahat ng naroon. Maliban kay Marvin na inasahan na ito. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Kapal talaga ng mukha. Nakakairita siya, promise. Sentimientong bulong ni Diana, tayong sila lang ni Jasmine ang nakakarinig. Nang tumingin si Serena sa gawin nila, hindi lang si Diana ang nairita, maging si Jasmine. Kung umarte ito parang walang kasamaan o galing tinatago. Kuya Lance, bakit di mo ako sinabihan na mauna na para kayo ni Jasmine dito? Eh di sana sumabay ako sa inyo? Nakangiti pang sabi ni Serena na para bang walang naganap na hidwaan sa pagitan nila. Bakas ang pagkairita sa mukha ni Lance subalit binaliwala ng babae. Alam nitong di siya masasaktan ng kapatid dahil naritong mommy nila. Lumapit si Serena kay Lance, yumakap sa bewang nito. Sanay ang lahat sa nakikita dahil bata pang dalawa, close na sa isa't isa. Subalit pansin ng lahat ng maroon na madilim at tila nagpipigil ang galit na ekspresyon Lance. Napasinghap lahat maliban kay Dexter nang itulak ni Lance si Serena. Kuya Lance! Dito makapaniwala na nagawa siyang ganitohin ng kapatid sa harap ng ibang tao. Don't touch me, witch! One more touch and I will cut your hand. Inawakan ni Lance si Jasmine sa kamay, hindi na napaalis. Sumunod naman si Daniela sa dalawa pero bago yon, ngumiti itong may pangiinsulto kay Serena. Samantala, pigil na Serena ang sarili na huwag sumigaw, magmura sa harap ng lahat. Umalis sa mag-asawang Dex at Clea at umakto na walang nakikita. Mukhang may hidwaan ng magkapatid at wala silang karapatan na manghimasok. Narito naman si Marvin keto nang bahala sa anak. Isip-isip na mag-asawa. Mommy, kahit galit si Marvin sa anak, hindi ito natiis ng ginang. Inalalaya niya tong tumayo. Yumuko si Serena at umiyak na nagsalita. Sorry, Mommy. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito dahil sa sinabi ko kay Kuya Lance. Di naman ako nagsisinungaling, Mommy. Akala ko talaga may lalaki si Jasmine. Hindi ako nagsinungaling, Mommy. Nagkamali lamang ako ng hinala.
Kaya nasasaktan ako na hindi mo ako magawang paniwalaan. Hayaan mo muna ang Kuya Lance mo, Sarina. Hintayin lamang nating mapatawad ka niya. Sige na, umuwi na tayo at nang makapagpahinga ka. Nang makita ni Sarina ang simpatya sa mukha ng mommy niya, lihim siyang napangiti. Okay lang mawala ang simpatya ng lahat sa kanya, wag lang ng mommy niya. San ka pupunta, Sarina, anak? Susundan ko po sa Jasmine, mommy. Gusto kong humingi ng sorry dahil sa maling bintang ko nun sa kanya. Sarina, alam mo naman kasama niya ngayon ang kuya mo, di ba? Baka magalit ang kuya mo kapag nilapitan mo sa Jasmine. Saka ka na humingi ng tawad pag di niya kasamang kuya mo. Baka masaktan ka niya sa sobrang niyang galit sa'yo. Payo ni Marvin sa anak. Malungkot na yumuko si Sarina. Tama ka, mommy. Sige po. Si Dayan na lang kakausapin ko. Umiti ang ginang at tumango. Mabuti pa nga, anak. Sige na, puntahan mo na siya. Sinundan ni Sarina, sina Lance at Jasmine. Oo, nagsinungaling siya sa mommy niya. Alam niya kasi hindi to papayag na umalis siyang sundan ng dalawa. Ang totoo ay napakasama ng loob niya sa kanilang ina. Simula hindi siya nito kinampihan at pinaniwalaan na wala na siya ng gana dito. Si Jasmine pa rin ang magaling, ang mabait, nakakainis. Nagpalingali nga si Sarina. Nasaan na sila Lance at Jasmine? Bakit niya makita? Nakaalis na yata, nakakainis talaga. Sinong hanap mo? Sina Lance at Jasmine ba? Dayan, ikaw pala. Nagpiskel ng ngiti sa Sarina sa labi. It's been a long time since we last seen each other. Kamusta ka na? Tinaasan ni Dayan ang kilay si Sarina bago to matari na nagsalita. Wow ha, plastic mo pa rin pala hanggang ngayon. Wala pa rin nagbago sa'yo. You're still the pretentious witch we knew. Nawala ang ngiti sa labi ni Sarina. Kung may una man nakakaalam ng ugali niya, si Dayan yon. Ito ang palaging saksi kung paano siya magsinungaling at ituro palagi si Jasmine ang may kasalanan. Ngunit lumalabas din tong sinungaling, katulad ni Jasmine. Sa tuwing kakampito dito, wala akong panahon sa'yo kaya umalis ka sa harapan ko. Humarang si Dayan sa daanan ni Sarina, aalis sa sana to. Pero para hanapin sila Jasmine, may panahon ka? Na makita nito paano manggigil si Sarina, lalo nitong inasarang babae. Nakakatawa, no? Dati ikaw na lang palaging kinakampihan niya. Pero kanina para kang may sakit na pinandidirihan. Bakit kaya, Sarina? Nalaman na ba ni Lance gaano ka kasinungaling at kawalang hiya? Buwisit ka talaga kahit kailan, Dayan. Pareho kayo ni Jasmine na buwisit sa buhay ko eh. Huwag ka mag-alala, buwisit ka rin naman sa buhay ko. Sabi ni Jasmine na kadarating lamang. Imbes mainis, ngumiti pa si Sarina na makita nag-iisa lamang to at di kasama ni Lance. Kaya magagawa niyang gusto niyang sabihin. Ba't galit na galit kayo sa akin? Di ba kayo naniniwala na nagbago na ako? Tsaka di ba wala ka namang maalala tungkol sa akin, Jasmine? Eh ba't kaya ng attitude mo sa akin? Di ka ba naniniwala na gusto lang naman kitang tulungan na lumayo ka sa kapatid ko? Tutulungan? Pwede ba, Sarina? Huwag mong bilugin ang ulo ko. Nawalan lang ako ng alaala pero intact pa rin ang senses ko at nasa-sense kong walang totoo sa'yo. Kulang pa bang cake na sinampal ko sa mukha mo para matauhan ka? Pinag-cruise ni Dana ang braso sa dibdib at tumatawa nagsalita. Baka nga kulang pa, Jasmine. Pero pwede ba hindi cake this time ang isampal mo? Kamao na lang para mas masakit. Sige, gawin niyo. Pero bago yun, sasabihin ko muna sa'yo ano bang relasyon niyo noon ni Kuya Lance. Jasmine, hindi ba gusto mong malaman? Eh paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw ang asawa ni Kuya Lance noon? Jasmine, tama ang narinig mo. Ikaw ang asawang tinutukoy ng kuya ko. Ikaw ang ex-wife niya. Bunyag ni Sarina. Nagbukas-sara ang labi ni Jasmine. No! Hindi totoo ang sinasabi ni Sarina. Nagsisinungaling ito. Yon ang gustong paniwalaan ng isip niya. Galit na lumapit si Dana kay Sarina at may babala itong tiningnan. Tumigil ka na, Sarina. At bakit ako titigil? Sinasabi ko lang naman ang totoo ah. Parehong natigil ang dalawa sa pagtatalo nang marinig ang pagbagsak ni Jasmine sa lupa. Jasmine! Masakit ang ulong umupo si Jasmine sa kama. Si Fernan ang una niyang nakita na magmulat siya ng mga mata. I'm glad you're awake. How's your feeling? Tanong nito sa kapatid. Humawak si Jasmine sa ulo. Mabuti na lang dito kasing sakit tulad kahapon. I'm fine. Good. Nasabi nga ni Lance na ayos ng alagay mo but to make sure you're fine, ipapasitiskan ka namin pag uwi.
Kunot ang noo ni Fernan nang di sumagot sa Jasmine. Fernan, gusto ko mapag-isa. Iwan mo muna ako. Fernan didn't budge to move. Nanatiling nakaupo habang matamang nakatingin sa kapatid. The loneliness and pain in Jasmine's face was familiar, and he had seen it before. Please, Fernan, leave. Bumuntong hininga si Fernan bago tumayo, subalit bago lumabas nagsalita ito. You've been unconscious for 2 days, Jasmine. They're getting worried about your condition, especially Lance. Agad lumapit si Dayan kay Fernan nang lumabas to ng silid. Ayos ng banglagay ni Jasmine? Humarang si Fernan na magtangkang pumasok si Lance sa loob. She needs to rest, Lance. Let her rest for now. Gising na ba siya? Kabadong singit naman ni Dana. Di ko may boss si Fernan. Lumapit si Lance at may takot at tumingin sa binata. Tell me, Fernan, bumalik na bang alaala niya? Maging si Dayan nakadama ng kaba habang nintay ang sagot ng kapatid ni Jasmine. Ask her when you see her. For now, let her rest. Napasabunot sa buhok si Lance sa hindi diretsong sagot ni Fernan. Di mapalagay ang loob niya. Kung gising na si Jasmine, ba't di siya nito hiniyaang pumasok? Tinapik ni Fernan sa braso si Lance. Pumunta kayo sa party celebration ng Tito Dexter. Ako lang bahala sa kapatid ko. But, tara na Lance, huwag kang mag-alala. Narin naman si Fernan para kay Jasmine. Hinila ni Dana si Lance. Alam ng dalaga ito ang gusto ni Fernan at Jasmine. Kilala niya sa Jasmine, mga bata pa lamang sila. Ang di pagtawag o pagharap kay Lance, siguradong may dahilan. Nagsisimula na ang party celebration ng magulang ni Dana. Nakangiting pinapanood ng lahat ang salita ng sweet messages ng mag-asawa. Namilog ang mata ni Dana nang mamataan si Jasmine at Fernan sa dulong bahagi ng hardin kung saan ginaganap ang selebrasyon ng magulang. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa nang tumunog ito. Si Jasmine. Nag-message sa kanya na magkita sila sa kwarto niya. Mukhang may mahalagang sasabihin ng kaibigan niya. Maging si Lance natigilan na makita ang magkapatid. Malaking hakbang na lalapitan sana nito si Jasmine nang umawak sa kanyang mommy niya. Nakahawak to sa ulo, tanda na ito'y nahihilo, kaya inalalayan muna to ni Lance na maupo. Samantala, nakita ni Serena si Jasmine at ang tangkang paglapit ng Kuya Lance niya dito. Nakakainis. Akala niya tulog pang babaeng yon. Sinunda ni Serena si Jasmine na makitang umalis ito. Mukhang kailangan niya ng isampal sa babaeng to na isa tong basurang itinapon na ng kanyang kapatid para tuluyang bumalik ang alaala nito. Ramdam ni Jasmine may nakasunod sa kanya, kaya tumigil siya sa paghakbang at hinarap ito. Lalong nakadama ng inis si Serena na makita kung gaano kasophisticada at elegante si Jasmine. Tiyak na ito magiging agaw pansin sa lahat kung makikita ito ng karamihan. Nakakainis. Siya ang modelo ng selebrasyong to, subalit palagi siyang pumapangalawa sa babaeng to. Nagpupuyos man ang kalooban sa galit, nagawang umiti ng peke ni Sofia kay Jasmine. Kising ka na pala, Jasmine. Pinag-alala mo kaming lahat. Bakit nga pala hindi ka sumabay kay kuya? May problema ba kayong dalawa? Nang di sumagot sa Jasmine, nagpatuloy siya. Huwag mong sabihin may problema kayo ng kuya ko. Di pa rin sumagot sa Jasmine. Nanatiling malamig ang tingin na pinukol nito sa kaharap. Lalong nagngit-ngit ang kalooban ni Serena. Nakakainis para sa kanya ang pambabaliwala nito sa pangiinis niya. Gusto mo bang ulitin ko sa iyong sinabi ko ng isang araw? Tuluyang nabura ang ngiti ni Serena. Ngumisi na to kay Jasmine. Gusto mo ipaalala ko sa iyo kung anong klasikang basura para sa kapatid ko? Napaling ang mukha ni Serena sa lakas ng sampalan na tamo mula kay Jasmine. Kung may basura sa ating dalawa, walang iba yon kundi ikaw, Serena. Puno ng galit ang mata, nilapitan to ni Jasmine kaya napatras si Serena. May kakaiba sa tingin ni Jasmine kumpara ng huli silang magkaharap. Puno ng puot ang tingin nito sa kanya. Hindi kaya napahinto si Serena ng muli makatikim ng sampal. Masakit ba, Serena? Kulang pa yan. Inawakan ni Serena ang pinsngi. Nagdurugo ng labi nito. Bumalik na ang alaala mo? Napasinghap to nang hawakan na madiin na Jasmine sa braso. Kahit matangkad siya, hindi niya kinayang lakas nito. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang bumalik ang alaala ko? Tumalim ang mata ni Jasmine. Naalala niyang lahat. Ang kasinungalingang sinabi nito at pinalabas sa lahat. Ang pagsira nito sa kanya sa paningin ng asawa niya. Ang lahat ng sakit, parang tubig na rumaragasa sa kanyang alaala.
Wala siyang madama kundi galit. Jasmine, bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Nataranta si Sarina nang pilitin siya nitong dalhin sa puno ng hagdan. Di siya madaling matakot, pero pagdating sa lakas, wala siyang laban kay Jasmine. Hindi ba't magaling ka naman magsinungaling? Ngumiti si Jasmine, ngiting naghatid ng kilabot sa katawan niya. Kapag hinulog kita sa hagdang to, magdemanda ka na lang. I'm willing to defend myself in court. What did that day happens? Nanlaki ang mata ni Sarina nang malakas siyang tinulak ni Jasmine sa hagdan. No! Malakas ang tili bago nagpagulong-gulong pababa sa hagdan. Jasmine! Di makapaniwala si Dana sa nakita, maging si Lance na bigla sa ginawa ni Jasmine sa kapatid niya. Ba't kanya nang tingin mo sa akin, Lance? Di ba po pwedeng totohanin kong bintang ninyo sa akin noon? Bumaba ng hagdan si Jasmine, walang mababakas na emosyon sa magandang mata. Ang kalamigan sa araw ni Jasmine ay naghatid ng takot kay Lance. No, this can't be. Duguan na bumagsak sa Sarina pero walang pakialam si Jasmine sa nakita niya at ginawa. Napanguwi si Sarina nang iapak ni Jasmine na isang paa sa kanyang tiyan. Hindi mo ba dadalhin sa ospital ang pinakamamahal mong kapatid, my dear ex-husband? Hindi mo naman siguro gustong mamatay siya, hindi ba?